We will be talking about giving. Amen? Amen. Praise God. Hindi po ito mawawala sa ating pagsamba. Amen. Praise the Lord. Can I have someone to please interpret this to our English speaker? Praise the Lord. Now, mabilisan lang po dahil nakita ko oras na pala, no? Praise God. Our topic for this morning is biblical basis of receiving public offerings. Biblical basis of receiving public offerings. Now, this is a very timely topic because this is what we do at the moment. We go outside to receive public offerings. We sing, amen, and receive. Remember that term. I said receive. Amen. Recently, we have had few encounters, right? During our Joy of Sacrifice. When I say Joy of Sacrifice, ang ating pong mga kapatid dito, nagbibigay ng panahon araw-araw, ngayong month ng December, to go out and sing Christmas carols, amen? Praise the Lord. To bring the gospel through singing. Amen. In layman's term, we call this caroling for a cause. Now, there are few incidents where I receive a statement from people in the public saying, so you sing and then we will pay you. Hallelujah. That's the first one. And then the other one, he said, no, I will give but not this way. Hindi daw sa paraan na tayo nangangaroling. Ngayon, mga kapatid, hindi natin maiiwasan, we cannot avoid that there would be these people who will be against this ministry, public offering. But let us see what are the different types of offering. Number one, tithes and offering. This is what we do here in the church. Amen. And I believe with you is your offering and your tithes. Amen. And we know the Bible verses for this. Malachi chapter 3 verse 10. Right? And also 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Now, number two type of offering is occasional giving. Or sa Tagalog, hinihingi ng pagkakataon. Amen. Kunwari, merong nasalanta ng bagyo. Ang mga kapatid, sa pamamagitan ng instruction ng ating mahal na sugong apostol, we will give offering to help to the needy. Amen. Even inside the church. Right? Pag may namatayan, tayo nagbibigay. Kung sila ay humingi ng tulong sa atin, hindi tayo magdadamot. That is occasional giving. Even in food ministry, this is occasional giving. These people who are involved in the food ministry, they are not forced. They are not coerced. They voluntarily, amen, voluntarily presented themselves to be part of this ministry. Glory to God. Now, number three, and this is where we're going to be focusing on. The third type of giving is public offering or handog ng mga unbelievers. Now, I know maybe some of us here, when we were not yet believers, this is one of our questions. Maaring may nakita tayo sa palengke na nangangaral, and we've questioned themselves, or we've questioned ourselves and said, ano ba naman sila? Wala na silang binigay na kahihiyan. O ano ba naman itong ginagawa nila? Parang hindi tama ito. Right? When we were not believers yet, we have had this thought in our minds. But let us see what the Word of God says about public offering. In Matthew chapter 10 verse 42, NIV version, ang sabi dito, and if anyone gives even a cup of a cold water, anyone, it didn't say a believer only. It says anyone, kahit sino. And if anyone gives a cup of cold water to one of these little ones who is my disciple, truly I tell you, that person will certainly not lose their reward. Praise the Lord. So in this verse, sa Tagalog version in ASND, at ang sino mang magbibigay,
na kahit isang basong tubig na malamig sa pinakahamak kong tagasunod ay tiyak na makakatanggap ng gantimpala. Now you will ask me, Sister Renee, it doesn't say there it's money. It's not about money na sinasabi dyan. What we're talking about here is public offering. At ang pagbibigay ng tubig, pagkain, o anuman sa isang lingkod ng Diyos, ito ay tinatawag ng offering. Amen? Purihin ang Panginoon. Ngayon, ano ba ang pangangatwiran? What are the arguments of these unbelievers against us? Number one, that public offering is begging. Brothers and sisters, or limos sa Tagalog, ang pagmamakaawa ay ginagawa upang matugunan ang pangangailangan ng tao. Tunay, pag tayo, especially in the Philippines, ang dami natin nakikita ng mga naglilimos. At sinusundan pa tayo minsan, pag di natin sila bigyan. Sila mga kapatid ay nagmamakaawa para sila'y mabigyan natin upang matugunan ang sarili nilang pangangailangan. Pero sa Diyos, sa gawain ng Diyos, hindi ito pagmamakaawa, kundi ito ay pagtanggap. Pagtanggap ng kaloob, hindi para sa sarili natin, kundi para sa gawain ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ano pa, mga kapatid? Kinakalakal daw natin, ginagawa daw nating business ang pagkakaloob, ang pagtanggap ng kaloob. The gospel is free. Amen? So we should not receive anything. We should not get paid from preaching the gospel. Pero mga kapatid, may pagkakaiba kasi ang pagtanggap at sa pagbayad. Hindi tayo nagpapabayad. Amen? Tayo ay tumatanggap. Amen. Amen? Hindi tayo nagpapabayad. Tayo ay tumatanggap. Sapagkat ang nagpapabayad ay may halaga. Tunay. Gaya ng mga pastor na upahan, sila ay nagpapabayad. Tunay. Kapag sila'y nagpapabayad, may halaga. Parang tayo, trabahador, tayo nagpapabayad sapagkat tayo nagtatrabaho. Ngayon, ano pa? Ito daw ay kontrata. O kunwari, may mga pastor na 1-year term sa isang church. Amen? By the way, sa church ng PMCC Fort Watch, hindi tayo nagpapabayad. Amen? Libre itong serbisyong ito. Amen? Kaya mga kapatid, walang kontrata ang mga pastor dito. Libre ang mga pastor dito na nagpapagamit ng kanilang buhay at kalakasan. Kaya mga kapatid, hindi tayo nanlilimos. Tayo ay tumatanggap ng kaloob para sa gawain ng ating Diyos. At hindi ito nakasalalay sa kalooban. Anong ibig sabihin nito? Ang pagtanggap sa pagbayad, no? Pag sinabi nating bayad, ay hindi nakasalalay sa kalooban. Bakit? Ang ibig sabihin nitong nakasalalay sa kalooban, walang pagpipilit. Hindi natin pinipilit ang tao na sila'y magkaloob o magbigay. Pero ang mga nagbibigay ay yung mayroong pusong handang tumulong. Praise the Lord. You know what? I will just testify this. My mother, Sister Beth, is a product of market ministry. And my father is a product of bus ministry. You know what? Sister Beth likes going to the market. And she said that whenever she hears the preaching in the market, she feels blessed. And no one forced her to put money in that bag. She was blessed sa kanyang narinig. Kaya siya nagkakaloob. That's why hindi ito nakasalalay sa kalooban. Na ito'y pinipilit. Ito ay kusang loob sa salitang kanyang narinig o kanilang narinig. Ngayon mga kapatid, ano pa? Ang pagbibigay daw ng handog ay sa loob ng church lang. Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi lang sa loob ng church. Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay ipinapangaral sa labas ng church. At kung nasaan ang salita ng Diyos ay mayroong pagkakaloob. Hindi upang magpabayad,
kundi upang bigyan ng pagkakataon ang mga taong nakaririnig na sila'y pagpalain. Purihin ang ating Panginoon. Kaya yung mga nakakarinig ng salita ng Diyos, ito ang sabi sa Galatians chapter 6 verse 6. Patunayan natin na tama ang magbigay ng mga handog sa publiko, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos. Tayo yon sa loob ng church. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat na tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Paano yun sa mga public places? Tinuturuan sila ng salita ng Diyos. Kaya ang sinabi, ang tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat tumulong. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ang pagbibigay ng kaloob ay bukas sa lahat ng tao. Purihin ang Panginoon. Bakit daw, ito fourth argument, bakit daw may supot o offering bag? Bakit daw may supot? Ipinagbabawal ba ang pagdadala ng supot? Sa makatuwid, mga kapatid, unang panahon pa lamang ng mga apostol, kasama ang ating Panginoong Hesus, nagdadala na sila ng supot. Amen? At ang unang apostol na pinagkatiwalaan sa mga kaperahan, treasures, ay ang ating mahal na apostol Judas. Si Judas na naghudas, pinagkatiwalaan ng Diyos, ng Panginoon, na siya'y mga siwa ng kayamanan ng iglesia. At kapag ikaw ay treasurer, ikaw ang nanganganap, ikaw ang nagko-collect. Basahin natin sa Judas chapter 13, John chapter 13 verse 29. Ang sabi dito, mga kapatid, patunayan natin na si Judas ay isang treasurer. Since Judas had charge of the money, let us read this in a different version. NLT. Since Judas was their treasurer, some thought that Jesus was telling him to go and pay for the food or to give some money to the poor. Ngayon, mga kapatid, dahil siya ang treasurer, may dala-dala siyang supot. Di ba kaya nga kilala natin si Judas na may dalang supot? Sapagkat doon inilalagay ang mga treasures, ang mga public offerings na ginagawa ng ating Panginoon kapag siya ay nangangaral sa mga pampublikong lugar. Kaya nga, ang sabi dito sa John 12:6, mga kapatid, patunayan pa natin. Sa Tagalog, basahin natin ito. Sinabi niya ito, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga may hirap, kundi dahil isa siyang magnanakaw. Bilang tagapag-ingat ng pera nila, madalas niya itong kinukupit. Ngayon, papatunayan ko na hindi kay Judas ang supot na ito. Ang supot na ito ay pagmamay-ari ng Panginoon. Sapagkat kung pagmamay-ari ito ni Judas, hindi natin sasabihin kay Judas na nangungupit siya. Hindi sa kanya to kaya sinabihan siyang nangungupit. Hindi sa kanya to kaya sinabihan siyang nagnanakaw. Pero kung sa kanya ang supot, hindi natin masasabi na si Judas ay mangungupit o magnanakaw. Then, it proves that that bag does not belong to Judas, but belongs to the church, belongs to our Lord. Kaya sa panahon pa lamang ng mga apostol, sila'y may dala na ng mga supot. Sila'y tumatanggap na ng mga kaloob. Ngayon, mga kapatid, fifth argument, galing daw sa masama or magnanakaw. Kung bakit hindi daw dapat tayo tumanggap ng kaloob. Totoo ba yun? Maaaring totoo yun. Na may mga nagbibigay galing sa masamang sources. But here, mga kapatid, ito ang ginagamit na salita o verse ng mga nanguusig sa atin. Ang sabi dito sa John, o 3 John, chapter 1, verse 7. Sapagkat pumupunta sila sa iba't ibang lugar upang ipangaral ang tungkol sa Panginoon nang hindi tumatanggap ng kahit anong tulong sa mga taong kumikilala sa Diyos. This verse is saying that hindi nga daw sila tumanggap ng kaloob sa public. Okay? But,
these preachers, false preachers, are picking verses just to justify their claim. But they're not really reading the true context of the chapter. What happened here, brothers and sisters, is that Apostle John wrote to Gaius because Apostle John is hearing that the believers, right, that the believers in that church ay nakakarinig ng mga maling aral. At ayaw ni Apostol Pablo na mabahiran ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya ang ginawa ni Apostol Pablo, Apostol Juan, mga kapatid, sumulat siya kay Gaius. Dahil mayroong isang leader, church leader na nagngangalang Diotrephes. Let us see in 3 John chapter 1 verse 9 to 11. Itong si Diotrephes, nagfi-feeling-feeling. Gusto niyang maging self-proclaimed leader. And Diotrephes does not o hindi siya sumusunod sa mga apostol na turo ni Apostol Juan. Kaya, ang sinabi ng Apostol Juan, sige, para lang hindi mabahiran ang pangalan ng Panginoon, huwag kayong tumanggap ng kaloob sa publiko. Para wala silang masabi against sa atin. At para hindi malagay sa alanganin ang pangalan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, basahin natin 3 John chapter 1 verse 9. Verses 9 to 11. Ang sabi, sumulat ako sa iglesia riyan tungkol sa bagay na ito, ngunit hindi kami kinilala ni Diotrephes na gustong manguna sa inyo. Then, kaya kapag pumunta ako riyan, sasabihin ko sa inyo ang mga pinanggagawa niya, ang mga paninirang itinakalan niya tungkol sa amin. Bukod pa rito, hindi niya tinatanggap ang mga kapatid na dumaraan dyan at pinagbabawalan pa niya ang mga iba na tumulong sa kanila. At mga gusto namang tumulong ay ipinapaalis niya. In verse 11, sabi niya, mahal kong kaibigan, huwag gayahin ang masamang ginagawa ni Diotrephes. Sapagkat pag nalaman ni Diotrephes na siya'y nakakita ng mananampalataya na nagbibigay tulong, ay pinapaalis niya sa iglesia. Kaya ang sabi ni Apostle Juan, okay, huwag na kayong tumanggap ng kaloob sa mga hindi mananampalataya para hindi mapahamak ang pangalan ng Panginoon. Pero mga kapatid, masama ba ang tumanggap ng kaloob sa mga unbelievers? Hindi po. Brothers and sisters, ang ating Panginoon ay tumanggap ng kaloob sa isang makasalanan. Purihin ang ating Panginoon, papatunayan natin ito. Ang sabi sa prophecy in Psalms chapter 68 verse 18, basahin natin, ang ating Panginoon mismo ay tumanggap ng kaloob sa isang makasalanan. But this is the prophecy first. And this verse is the earthly ministry of our Lord in the New Testament. Nang umakyat siya sa matataas na lugar, we are pertaining to Jesus here. Amen. Nang umakyat siya sa matataas na lugar, marami siyang dinalang bihag. Tumanggap siya ng regalo mula sa mga tao, pati na sa mga naghihimagsik. Masasama ito. But this is the earthly ministry of our Lord Jesus. At ang pinakatumpak na halimbawa ng ating Panginoon ay tumanggap ng kaloob sa isang makasalanan ay si Maria. Basahin natin. Jesus received an offering from a sinner. Ang sabi dito sa Luke chapter 7 verse 37 in NIV version, Luke 7:37, a woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was eating the Pharisee's house, so she came there with an alabaster perfume. Yung alabaster perfume, mahalaga yon, mahal yon. Pero ibinigay niya sa ating Panginoon. Offering yon. Mula sa sinful person. From a sinful person. Makasalanan na tao. At itutuloy pa natin sa verse 47.
Sapagkat sinabi ni Judas, what? Bakit mo sinayang ang alabaster perfume? Alam mo bang mahal yan? Natawag si Judas Dahil siya ang treasurer. Imbes na siya ang hahawak sana doon, nasayang lang sa paanan ng Panginoon. Sinayang niya Pero yun, may pagkakaloob na may pag-ibig. Amen? At ano ang sinabi ng Panginoon? Sinabi ng Panginoon, no, hindi ko yan tatanggapin dahil isa kang makasalanan na tao. No, hindi ko yan tatanggapin dahil galing yan sa masamang paraan. But this is what Jesus said. Let us see. In verse 47, mga kapatid, therefore, I tell you, her many sins have been forgiven as her great love has been shown. And in verse 48 or 50, mga kapatid, ang sabi, your faith has saved you and go in peace. Our Lord Jesus said, when that woman offered her offering, Jesus didn't say, I don't accept your offering because you're a sinful person. But Jesus did not humiliate the woman, but rather accepted the offering. At hindi lang yun, ang sinabi pa ng Panginoon, your sins are forgiven. Kaya mga kapatid, hindi totoo na hindi tayo dapat tumanggap ng kaloob sa publiko. Dahil ang Panginoon, ang Diyos, hindi pumipili ng tao. Kaya nga bumaba ang ating Panginoon para sa makasalanan And then sa offering lang, hindi natin tatanggapin. Sino ba tayo? Ang Panginoon nga, tinanggap niya yung offering ng makasalanan What more us? Brothers and sisters, therefore, ang pagtanggap ng kaloob sa publiko ay hindi masama. At hindi Praise the Lord. Ngunit yamang tayo ay narito sa loob ng church, mayroon din tayong obligasyon. At ibibigay natin ang ating mga kaloob. Sapagkat gaya ng ating binasa sa Galatians 6 verse 6, ang mga nakakarinig ng salita ng pangangaral ay tutulong at magbibigay ng kanilang bahagi. At yun ang ating gagawin. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid, at ibigay natin ang ating mga kaloob. Praise the Lord.